It complicates things more. Yun, subjective, di ba? Kasi Tama. to each his own. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Tamaan yung mga tamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Eto na nga, totoo na to. Papa Dens. Kamusta tayo dyan? Nabigla tayo doon. Ayos lang. Oo nga, pre. Pero, pre? Tag dito. Ang tag na may kasabihan, parang charge to experience, parang gano'n. Oo, charge to experience na lang. Wala, ganun talaga. Lang yan. Walang perfecto, pre. Talaga. Merong sablay talaga. Wala ganun talaga Pero actually guys, story time lang. Tuloy pa din. Oo. Actually guys, story time lang. Wala talaga kaming balak mag-live ni Papa Dens. Tapos nakita ko ba't parang umiilaw yung live recording dun sa Pagkita ko nagla-live recording pala sa Facebook. Nakaabang na pala mga katotpi. Ang bilis ang bibilis ng kamay Hindi ko na sana So, na nga guys. Kung you're just tuning in, ako nga pala si Boss Lots, ang inyong tito na un poquito, medyo galit lang. At ako si Papa Densyo, ang inyong titong mas galit. Or wala. Galit lang ako lagi in general, kaya yung mga nakakilala sa akin, shoutout sa inyo. Maraming Ito nga pala pre, first time nating mag live sa YouTube ngayon. We're not looking for views kasi nga sobrang biglaan nga So kung may yung mga ilan na manood, okay lang. Kasi this is our first live sa YouTube. Dati kasi sa kami, sa tawag dito? Sa Facebook. Ayan. So, ayun nga. Maybe they are wondering, baka mamaya, puta, nasa na kaya yung mga yun? Dalawang gagong yun. Nandito kami sa YouTube naman kami ngayon. Oo. Naman kami na naningalang pugad kami. Wala Kasi, siyempre, gusto nating hindi naman natin gusto sumabog, pero gusto nating medyo palakihin naman yung followings natin, di ba? Para naman marami tayong baka maaaring mapasaya, mabwisit, okay lang, pero yun nga. Maraming salamat agad dun sa mga magsusubscribe. Yeah. At magjo-join or magjo-tune in ngayon. Pero wala mang mag-tune in since first time natin to sa YouTube gawin. Okay lang naman. Tsaka it's always gonna be available kasi ina-upload naman natin to sa ating page. If you miss our live, yan nga. O nga pala, tawag dito, napansin ko, Papa Dens, nasa 221 na ang nag-subscribe sa official Facebook page ng The Opinionated Titos Podcast. Ngunit, subalit, datapwat, nasa mga around 81 lang yung subscriber sa YouTube. Beke naman guys, yung mga naka-subscribe na or naka-like na dun sa YouTube. Sa YouTube, rather sa Facebook. Samahan nyo na din ng subscribe at i-click ang bell button. YouTube, no? Sa YouTube, yes, di ba? Yan. Naman, para
Para everybody happy tayo dito. Para everybody Medyo- happy. Tama ka doon, Papa Dens. Medyo naglilikot yung mic ko. Mukhang excited tong mic ko today. Kalma. Oh, tignan mo. Hindi ko na-expect. Nandito pala, nanonood si Uncle. What's up, ketchup daw. Oy, si Uncle. Saan yan? Sa YouTube, pre, no? Oo, sa YouTube. Inaano ko Pwede to mong masilip yan. Pini-figure out ko to eh. Yan. Paano ko ba? Nandito ako sa ating page sa YouTube. Paano ko makikita yung ito, live. YouTube Yan. live. Makita Dalawa mo yung nanonood din. sa atin, pre. Dalawa ba? Kalain mo yun, dalawa? Oo. Two watching now. Aba. Kasi Okay yan naman yung... alam mo naman. Ano? Oo nga, nakalagay Shout nga. out. Dalawa, Oo. Wash out sa inyo. Wash out. Mhm. Medyo... Kaya pagpasensya nyo na kami at medyo nangangapa-ngapa gugulo sa kami. akin eh. Mm-mm. So, ayun, medyo Nangangapa-ngapa kami stop dito ko sa muna yung- YouTube. Oo. Sinilip ko kasi, medyo medyo delayed pala no sa YouTube, so parang nagja-jumble sila sa So yung stop ko muna. Hindi, So, pwede naman pre. Ayun, Uncle, Habang thank you. pinapanood mo, Wash out sa'yo. Habang pinanonood mo, i-click mo yung yung mute doon sa video para makita mo rin yung chat just in case. Diba? Ay, mumute ko. Tama. Ito. Diba? Okay. So, sabi ni guys, Uncle, magpasensya. siya daw pareho sabi. kasi dalawa daw yung cellphone na gamit niya. Aba, okay yan Para Salamat pa rin sa'yo, Uncle. Oo. Andito Pero ka pa rin pala, para... pre, kaya pala absent si Uncle last week, pre, kasi birthday daw. So, yun, belated happy birthday. Ayun. Uncle. Oo, belated, Uncle. Grabe naman, kaya pala hindi ka hindi ka nagpaparamdam, ayaw mo magpa-kanton, ayaw mo magpa-spaghetti, Tsaka pala, pre, bago natin simulan to, meron lang ako gustong i-shout out. Munting kwento lang ako, no? Oo. I-wash out. Sige, kwento mo. Oo, kasi kagabi, alis dapat kami. Puta, pag start ko nung sasakyan, ayaw mi-start. Ay. Kinabahan ka ng medyo light, no? Oo, pre. Tawag tayo sa tropa, search tayo sa YouTube, sa Facebook, sa Google. And it turns out, namatay na pala yung battery ko. Sumalangit RIP. Ang kanyang RIP sa iyong baterya. Pero, eto, pre, first shout out dito kay anong pangalan ng kanilang tindahan. Shout out sa inyo, J2ML Battery Trading, pare. Sana pre, alas 10 ng gabi, pre. Ito yung mga legit na 24 hours ng serbisyo kasi maraming sa Facebook at saka sa ibang mga website na 24 hours daw sila. Pero pag kinontak mo, yung mga hindi nagre-reply. May mga nag-reply sa akin na pinag-inquirean ko kagabi na 24 hours daw. Nag-reply sa akin, umaga na. Ano yung 24 hours na pinagsasasabi nyo? Eto, si J2ML, Battery Trading. Shoutout sa inyo. Kayo lang yung kaisa-isang nag-reply na 24 hours na bukas. Ayan. Big shoutout. Okay na okay big yan. Shoutout sa inyo. Thank you. Magandang serbisyo kasi before pinakita niya sa akin, do may konting alam naman tayo sa yung mga amperes niyan. Pinakita niya naman sa akin na, sir, eto kasi tingnan natin baka naman pwedeng remedyohan or Tinignan niya, pinakita niya sa akin yung device, ganyan-ganyan. Wala, talaga. Dead bat talaga. So, talagang kailangan palitan. So, yun. Again, shoutout sa inyo, J2ML Battery Trading. So, ito legit 24 hours to. Anytime contact, kung sakaling gusto nyo magpa-rescue, kung namatayan kayo bigla somewhere or kontakin nyo lang sila sa Facebook. Aba. Shoutouts again.
Napakagandang serbisyo Shout nyo, out. sir. Hindi nyo talagang pinanindigan nyo yung inyong slogan na 24 hours kayong bukas. Ayan. Dun sa battery company na laging pinipili natin na nagsa-start sa letter A, baka naman, kulay green to eh. Yung kulay green. Akala ko yung kulay itim na may konting orange. Akala ko yung letter M. Nako. Yung kulay pula pala. Yung letter M. Ba't di yung letter M ang inano nyo? Ayoko naman silang anuhin, pre, pero kasi kinonta ko yun, pre. 24 hours daw yung mga service nila, puta. Nag-reply naman, pre. Yun nga lang, kinabukasan na. Oh. Yung pala yung sinabi mong kinabukasan na nag-reply, Oo, pre. Ang kanilang sabi, 24 hours ang kanilang service. Hindi ko alam kung anong 24 hours yung binibilang nyo. Pero bahala na kayo sa buhay nyo. Nakapagpalit na akong baterya. Okay na. Eto na nga. Nakapag-live na nga eh. Oo, di ba? So, shout out again dun sa J2ML Battery Trading at saka yung bateryang letter A na kulay green. Baka naman. Okay. Yung letter, yung nasa letter M kasi ko eh. Nasa letter M. Letter M. Hindi. Baka naman natapat lang sa akin na yung 24 hours nila hindi 24 hours. Baka nga. Nakakahiya naman, alam mo yun. Wala eh. Anyway, so... Bagay. Ayun. Ganun talaga. Baka hindi. Baka busy sila, pre. Baka may mga importante nga. Hindi naman natin sila sinisiraan. Kasi nag-reply naman sila. Though, yun nga, kinabukasan nga lang. So, ayun. Baka lang busy. Baka nga. Baka lang naman. Alam mo naman, pre, medyo... Pero para sa akin, hindi pa masyadong alanganin yun eh. Hindi ko nga alam kung bakit nangyari. Kasi Raf, as much as I remember, siguro mga between 9 PM to 10 PM pa lang yun, pre. So, yeah, sa panahon ngayon, maaga pa yun actually. Yes. Di ba? Tsaka wala naman tayo sa probinsya, pre. Di ba? Wala, ganun talaga. Good thing na rin, pre, na kahit hindi yan yung sikat yung parang mga ano lang yan yung sa Facebook or ganun ba? Ganun ba sila? Actually, yun ba yung yung store nila yun nga nakita kasi ang una kong ginawa, naghanap ako sa Facebook and then sa mga websites. Siguro I tried contacting siguro around 15 na aside sa website, kasama yung website pati yung sa Facebook. Mga 15 na yung kinontak ko, yung mga battery stores pati yung mga page ng mga batteries. Okay. Ang real time na nag-reply sa akin, ayun sila sa J2ML. So, ayun, shoutout sa inyo. Shoutouts pa rin doon sa iba. Siguro busy kayo or baka hindi naman ako importanteng tao. Kaya hindi siguro ako nabalikan agad. Ayun. Ayan na, nagtampo na. Alam mo naman, pre. Tangina. Kasi, in my opinion, pre, kung hindi nakalagay na 24 hours yung service mo doon, hindi kita kukontakin. Kasi alam ko, nasarado ka na by that time. So, I tried contacting yung mga nagkiklaim na 24 hours yung service nila. Diba? Siyempre, yun ang nila yung ba specialty ba? Oo, pre. Kasi, again, ang ko dyan sa mga nagkiklaim na 24 hours, mga ma'am, sir, sana wag nyong gawing panghatak lang yung 24 hour service kayo. Kasi, yung mga mangangailangan sa inyo, kailangan talaga kayo. Na maaaring siguro nasiraan sa alanganing lugar at alanganing oras. Tapos kukontakin kayo, hindi naman kayo nagre-respond. So what's the sense? Parang nag-aksaya lang ng panahon yung kumontak sa inyo through your claims na 24 hours kayong bukas. Oo, tama. Kumbaga, napaasa ka. Diba? Oo, napaasa pre. Kasi sa mga... parang common sense lang, pre. Sinong bibili sa tindahang sarado? Sa bagay, tama ka naman doon. Diba? Pero, kung yung tindahan mo, may claim ka doon na 24 hours kang bukas tapos sarado ka, tingin mo ba magandang impression yun?
Pero again, Oo naman. siguro baka nakalabas yung siguro may ibang ni-rescue or may ibang pinuntahan yung mga riders nila, we don't know. Pero ang ano lang doon, sana mag-reply kayo, hindi yung kinabukasan na kayo magre-reply, di ba? Paano kung umaasa yung tao talaga or kailangan. Pero a good thing, yun nga, yung mga nagkiklaim, there are companies or stores na where they claim na 24 hours silang bukas. Meron talaga. So, again, shoutouts doon sa J2ML. Maraming salamat. Ang ganda ng serbisyo. Maganda, mabilis, walang hassle. And then, hindi sila yung tipong makabenta lang. Again, papakita nila sa'yo yung before and after. Like, nung nakita ko talaga, patay, ginamit yung device. Ako pa pinagpihit para baka sabihin may magic yung device. Hindi ako nagpihit. Patay talaga. Nung pinalitan na, ako pa rin nagpihit, sir. Nyo, dun sa same spot na nilagay nyo kanina. Yun, nakita ko, buhay. So, ibig sabihin, patay talaga yung battery ko. Okay. So, pero siya, nag-voltmeter naman siya. Meron siyang, may device siyang dala. Okay. So, okay naman pala. So, kumbaga, just to prove lang na wala na talaga wala na talaga. Hindi na talaga. Kumbaga hindi na mareremedyohan. Patay na talaga. Ayan, RIP na talaga. Oo. Kasi minsan, di ba, hindi naman ako maalam sa sasakyan ng mga makina kasi more on gamit-gamit lang talaga ako. Ayun, in-explain niya, pinakita niya kasi kumbaga pwedeng wiring yung may tama or may something. Pinakita niya sa akin lahat. Sir, okay po yung nyo, walang problema yung mga wirings nyo. Yung battery talaga. Okay. So, mabuti naman na malinaw at honest yung kanilang serbisyo. Ayan. Again, shout out at salamat po. At mapunta na tayo sa ating topic at hand. Topic. Oo. Ito, sinabi mo na rin na boss lots na sensitive, na may pagka-sensitive pala ako. Pero ito, pre. Yun nga yung topic natin today. Ito baka mag-init. Siguro, matititong mas galit ka dyan. Pre, kasi alam mo naman, pre. Kumbaga, simulan na natin dun sa talagang sport natin ever since. Kumbaga, ayan. Ikaw, ako, nagba-basketball tayo pareho, pre. So, dahil nga tito na tayo, so we grew up on the basketball era na talagang, kumbaga, bigayan, ganyan. Kumbaga, ako kasi natuto talaga ako mag-basketball, pre. Hindi ako natutong mag-basketball sa court. Sa kalsada ako natutong mag-basketball. Yung mga, anong tawag dito, makeshift courts. Yung tipong, may poste lang. Lagyan nyo na ng board yan, tsaka ring, laban na. Ganon. Gina. And I grew up din, nakalabang kong kalaro ko. Yung, kasi, alam mo ngayon, yung ibang kabataan ngayon, kiniklaim nila na kalaro nila daw, yung mga nananakit, ganyan-ganyan. Tangay na, try nyo kalaruin yung mga construction worker tsaka tricycle driver na ipupusta yung kinita nila for the day. Yun ang try nyo kalaruin. Kahit nga kahit nga tawag dito, ice tubig lang ang labanan di ba? Ice tubig, pre. Oo, pre. Kumbaga, nga, we grew up on that, kumbaga, talagang bigayan, ganyan. Pero, pag binigyan ka, huwag kang iiyak. Bigyan mo din. Ganun lang kasimple. Diba? Kasi baka sabihin ng iba dyan, hindi, wala naman kasi kayong referee, ganyan. Noong mga panahon namin, lumalaro din kami sa mga liga. Not to, naging varsity din ako ng basketball. Bartisi, yung mga Bartisi. referee Oo, Bartisi tayo, pre. Pero alam mo yun, tamang lang naman tayo, hindi naman tayo star player or what na. Tamang role player lang tayo. Pero yun nga, kumbaga, noong mga panahon na yun, yung mga referee kasi, hindi rin malalambot. Kumbaga, pag alam nilang nagbibigayan kayo, nagpupustuhan kayo, hindi tatawag yan. Hindi porke umarte ka, ganyan-ganyan. Though may mga magaling nang bumenta ng flop nun, which I'm not fond of.
Pero yung mga hindi sila basta-basta tumatawag pag alam niyang nagpupustuhan kayong dalawa. Hindi basta-basta tatawag yan yung mga ganyan. Kasi ngayon, pre, putang na, konting hawak mo lang, konting mo, pumipito yung referee. Kaya tuloy yung Foul mga player ngayon, sobrang ewan ko, sensitive or for lack of a better term, iyakin ang mga putang ina. Oo. Makakanti mo lang ng konti, umiiyak na. Diba? Dapat nga, hindi sila, kasi nga, contact sports yan. So, expect na may balyahan. Saka pre, hindi naman bago yun Kahit naman sa professional league, merong ganyan merong sunduta, merong hawakan ng jersey, kalangan ng gilid, di ba? Kanya-kanyang gulang. Pagtalon sa rebound, tatapikin para mawala yung momentum. Hindi naman bago yan Ang lang dyan, pre. Siguro siguro ang point na lang siguro natin dyan is kung hindi mo naman yung sinuntok mismo alam mo, pag layup, hindi mo nagustuhan yung or may hindi ka nagustuhan, bigla mo sinuntok. Yun na yung medyo hindi na tama. Pero yung mga kaunting pagulang-gulang ng kaunting tigas ng katawan, dapat hindi ka sensitibo sa ganyan kasi part yan. Kasama yan. Kumbaga, ang dyan is kumbaga kumukuha ka ng yung may loophole kumbaga kung hindi naman makikita ni ref, kung makakalusot, anything that would give you an advantage para dun sa laro na yon. Hindi naman para sa akin ito ewan ko lang Papa din sa'yo sa akin kasi hindi naman yun as in unsportsmanlike parang lang yun parang konting lang yun fuel to the fire. Parang gano'n. Oo. Yun yung para sa akin. Siyempre, pre, you're playing. Hindi ka kumbaga, kaya sa basketball, you're playing to win. Hindi ka lang basta naglalaro. Siyempre, lahat ng naglalaro ng basketball, gusto manalo. Oo. Diba? Wala namang nag-basketball na putang ina, nag-basketball lang ako o kahit matalo. Kumbaga, pag natalo ka, okay lang. Pero you have to give up a fight na putang na pwede ba yung tipong nag-basketball ka, hayaan mo lang makashoot yung kalaban mo, hayaan mo lang makakuha ng rebound. Putang nag-basketball ka pa, naglaro ka pa. Diba? So parang ko dun, yung term nga na gulangan at bigayan, it's for you to have a competitive edge dun sa kalaban mo. Oo. It's hindi not mo meant naman na i-harm mo siya talaga, nasaktan mo siya. Kasi wag mo lang sasahurin, pre, di ba? Ayun, yun. Talagang sablay yun. Sahod, or yung pero yung landing spot niya. Konting gulang-gulang lang konting kanti-kanti lang, konting tapik-tapik lang, wag ka mapikon. Kaya ka nga naglaro Hindi sana ka na lang, nag-chess ka na lang. Oo. Tana pre, ako naranasan ko pre, yung may mga nakakalaro ako, nanununtok pa. Yung mga alam mo yung pwestuhan kayo, simpleng susuntokin ka sa tagiliran. Mga ganyan. Pucha Kaya again, mga SK, mga SK shit yun. Oo, pre, ako, ang ko doon kasi, okay, sige. Ganun yung way mo ng panggugulang, ganun yung way mo maglaro. It's fine with me, lalo na kung may referee, kung hindi ka pinipituhan. That's fine. Pero ang ayoko, yung pag ikaw na yung nagulangan, ikaw na yung sinuntok, ikaw na yung nasaktan, umiiyak ka na dahil hindi tumawag yung referee. Huwag ganun. Diba? Ikaw alam mo sa sarili mo na nanggugulang ka tapos ayaw mo magulangan, putang ina. Gusto mo ikaw lang manggugulang, pero pag ikaw na ginulangan, galit na galit ka na. Galit ka na. Gets. Oo. Gets. Wag ganun. Tang ina, parang ka namang hindi lalaki niyan, putang ina. Parang based on experience yan. Totoo pre, putang ina. Dapat nag-volleyball ka na lang. Ayan, putang ina, contact nyo lagi sa bola lang. Wala kayong physical contact ng kalaban. Tsaka collision sa teammate. Yun lang ang mga tsaka yung way mo pagtalo na yan. Ikaw na may kasalanan. Pero, again, tangina, kung ayaw mong magulangan, huwag ka mag-basketball. Kasi, kahit hindi ka magulang na player, lagi at lagi na meron kang makakalaro na magulang, na madiskarte. Oo. Wala ganun yung nila Ganun yung... Oo, kumbaga, meron talagang ganun, pre. Kumbaga,
talagang tanga na kahit hindi siya ginugulangan, gugulangan ka talaga niya. Again, it's a competitive advantage. So, huwag kang iiyak pag nagulangan ka. Diba? So, ang totoo naman. Kagaya niyan, nararanasan mo nagugulangan ka. Ikaw, as hindi magulang na player, anong gagawin mo? Hahayaan mo lang ba nagulangan ka ng gulangan? Putangin na, maging ano ka rin, maging matalino ka smart. rin. Diba? Oo, tama. Be smart about it. Wala eh. Kasi yung mga player ngayon, putangin na, tira ng trash eh. Putang inang yan. Ay, nako, Diyos ko dahil, hindi badiday. Nag-aala Steph Curry, Yun ang idol nila kasi nga, sabi nila, Steph Curry changed the game when in terms of, yun nga, yung mga 3 points kasi nga dati, statistically, walang masyado nagti 3 points ngayon. Marami na nagti 3 points. Hindi na masyado. Tsaka yun nga. Dati kasi low percentage talaga siya. Kasi nga, ang layo. Hindi siya advantage, kumbaga. Advantageous. Kasi yung percentage nung malapit na tira or layup, or dunk, mas malaki ang percentage. Kaysa nga naman, mag-tres ka. Kaso nga, medyo nag-evolve na ang game. Kaya, ayun, nauso nga yun. At lahat ng tao gusto maging 3-pointer na. Diba? I mean, siguro, ina-idolize sila yung mga ganun. Wala namang problema doon. Pero, yun nga, again, wag nyo ring, wag tawag dito. Don't expect na yun nga, kung kunwari shooter ka. Kasi if you're watching though medyo for me lame na yung defense ngayon pero again, yun nga, yung example mo si Steph Curry. Tanga na. Butas ang karayom ang nilulusutan niya bago siya makakuha ng open na tira. 'Di ba? Hindi rin naman siya basta-basta nakakatira agad Constantly moving siya para makakuha ng shot. Tama ka naman. Yun na nga, mabalik na nga tayo dun sa mga sensitibong mga buwisit. Kung mga konting-konting gulang, parte yan. Siguro naman player kayo at alam nyo na yan. At ever since na nagkumpisa ang laro nyo o yung basketball career nyo o whatever, meron na yan. Dapat hindi na bago sa inyo yan. Not unless, yun nga, yung sahuring ka mismo, yung babanatan ka mismo, harap sikuhin ka mismo, gusto kang tuluyan, yun, magalit kayo. Pero yung tipong mga hatak-hatak jersey moments lang, huwag kayo magalit. Kasi nga, ayun na nga, katulad nga ng sinabi namin. It's part of the game yun competitive, part of the game. It's technically a loophole, kumbaga, na hindi nakikita nga nung mga officials, di ba? Nung mga referee. Kasi naalala ko nung pare, dati may ginagawa pa kami. Yung tipo, kasi nung naglalaro kami pag may referee, usually kasi dalawa lang. Ang gagawin mo, tawag namin doon yung bulag rep. Tatakpa mo yung referee. Kumbaga yung line of vision ng referee, gagawin mo limit, tatakpan mo siya ngayon. May mga ganun, pre. Again, it's part of the game. Competitive advantage ko yun kung paano makakascore yung kakampi ko, paano hindi makakascore yung kalaban. Ganun lang kasimple yun. Basta walang talagang sakitan. Huwag ka lang sasahurin, di ba? Yun nga, sabi mo, huwag sasahurin, or yung kung shooter ka or mataas ka tumalon, yung landing spot mo, lalagyan ng paa. Di ba ganun? Yun. Diba? It's meant to, to hurt. Pero yung tipong na-box out ka lang ng may konting tulak, umiyak ka na. Dahil hindi ka naka-rebound, hindi ka nakatalon, iiyak ka na agad. Iiyak ka na. Tangina. Tsaka yung mga flappers, putang ina nyo ang pangit na ng basketball dahil sa inyo. Baka may idol. Ayoko na ewan ko. Ayoko na mag-talk. Baka may idol Yung idol nila na yung... kasi ganito yung stats niya ganyan. Putang ina nyo. Stats. Gago. Tang ina. Basketball, it's not about... sige sabihin. Kasi pare, alam mo yun, pinauso na lang naman nila ngayon yan Though may stats na dati, pero kasi ang basketball, it's all about winning. Hindi yan about stats. Best example ko dyan, si Westbrook. Stats-wise, mahusay siyang player. Pero, when it comes to yung legacy mo, putang ina, hindi ka nag-champion, Brad.
Hindi ka nanalo. Diba? Iba pa rin. Yun. It all yung paglalaro, it all boils down to winning. Diba? Oh, another example, pangalan to si Hori. Ano lang siya, role player lang siya. Hindi maganda yung stats niya, pero putang ina, daming sing-sing nun. Diba? Parang it's all about winning. For me, playing a sport, playing a game, it's about winning. It's not about your stats. Tama. Baka siguro sipin ng iba, tangina mo kasi siguro hindi ka naman scorer, hindi ka naman Well, again, yes, I am a role player nung naglalaro pa ako, nung kalakas ako maglaro. Role player lang ako. Hindi ako yung star player ng team namin. Pero nananalo kami. And I'm part of that winning team. Diba? Tangina. Well, again, that's for me. I don't know kung ano sa inyo. Okay, tama ka naman. Ikaw, so, pre, ano bang guys, ano mo dyan? Ganoon din. Yung kanina rin discuss ko, basta walang, kumbaga, naalala ko tuloy yung kasabihan dati noon nung naglalaro ako na no blood, no foul. Diba? Siguro naman, ang ibig naman siguro nilang sabihin doon basta hindi ka naman talaga intensyong manakit o pilayan talaga siya o itanggalin siya sa game dahil in-injure mo siya. Hindi naman siguro pag paulit-ulit na lang tayo na konting kudlit lang, wag ka masyadong sensitive. Yun lang din. Ine-echo ko lang yung sinabi ko kanina. Diba? So guys, alam niyo na. Yun. Alam niyo na, wag kayong hindi lang naman sa hindi lang naman sa basketball din nag-a-apply yan, 'di ba? Again, sa lahat ng contact sports, it applies. Laging may magulang na player diyan. Diba? Tama. Laging, again, they're not there to hurt you, but they're there to make a competitive edge for their team to win. Sabagay, ayun na nga, katulad nga ng paulit-ulit naming sinasabi, be sport about it. Just play the fucking game. Just play the fucking game. Diba? Ayan. Wala. So, ayun na nga, sana, baka pag ng aral sa inyo, aral talaga Hindi, I mean, diba, parang wag masyado. Wag na lang siguro masyadong sensitibo. Yun na lang sana. Yun nga. Pero, siguro may magsasabi din dyan na, hindi, yung pagpa-flop, competitive advantage yun, di ba? Nandun na tayo. That's a competitive advantage. Sige, I'll give it to you. Pero, pag sinabihan kang flopper ka, wag ka ring iyakin. Kasi yung magugulang, pag sinabing magulang sila, hindi naman sila umiiyak Oo. Diba? Tama. Diba? Hanapan nyo ako ng loophole, okay lang. Pero pag binalik ko yung loophole sa inyo, wag kang iiyak. Ayan. Walang iyakan. Laro lang. Wag, diba? Parang yung kasi, yung sinasabi ng mga lolo't lola natin, wag kayong uuwi, wag kayong lalabas at uuwi, iiyak kayo, ha? Mismo. Yun na nga, yun pa, pre. Magandang yan. Ganda yung sinabi mo na yan. Pag nakipaglaro ka at hindi mo nagustuhan yung laro, huwag kang iiyak. Ayan, di ba? Kumbaga, bata pa lang tayo, ini-instill na sa atin yun Bakit ayaw mo i-apply sa sarili mo ngayong adult ka na, di ba? Hindi naman na iba Wala naman na iba. Yung age mo lang yung naiba or siguro yung maturity na din, pero parang paurong naman yun kung... Hindi, mukhang age lang ang nag-iba, pre. Hindi nag-mature. Ayun lang. Doon tayo natalo. Doon tayo natalo. Ayun na nga mo. Hindi ko rin, pre. Bakit gano'n? Siguro, yun nga. Baka tumatanda na tayo, pre. Iba na yung times are changing. I'll give it to you. And I apologize kung tingin mo, sablay yung panguunawa ko. Pero again, that's my take on it. Yes, sir. Moving on.
to our... speaking of basketball, pre, sigurado ako, pre. Eto, inabangan mo to, pre. Syempre. Yung, mukhang alam ko na yung tinutukol mo. Pre, alam mo yung nakasalamin na player, pre? Yung Si Boy tumira Labo? ng Lunes. Tumira ng Lunes, pre. Tumira ng Lunes. Buti naman na-shoot, pre. Kasi kung sablay yun, mas nakaka-bad trip, eh. Tumira ng Lunes. Sayang yung kwento. Na-shoot. Sayang yung kwento niya. Oo. Tumira ng Lunes, na-shoot. Biyernes na, pre. Biyernes. Ayun na, malupit doon. Putang. Ang tinutukoy po namin, guys, kung hindi nyo yung sa Slam Dunk, si Boy Labo ang tawag nila. Diba? Si Boy Labo, patira pa lang, ang dami na kwento na yung buhay niya, brad, Oo, pre, Matinding nag-flashback yung buhay niya. pinagdaanan. Lahat trip yun, pre. Since nandyan na tayo, anime nga ang tinutukoy namin. Mga recommendations, mga kung ano yung pinapanood namin dati, yan nga, which is, isa na yan dyan, which is popular sa Pilipinas, the ever not dying Slam Dunk. Ay, by the way, pre, nakapanood na ako ng The First Slam Dunk ba yun, pre? Kung di ako nagkakamali, yung ba yung title yun? Yung ano siya, pre, yung OVA, yung movie, pre, yung movie mismo. Ang kalaban nila, sila, anong pangalan nito? Yung kalbo? Basta yung ano nila. Rionan ba yung kalaban nila? Hindi Interhigh. Ano nga ba itong pangalan nito? Nakakalimutan ko na. Kaya guys, kung may nanonood dyan, sabihin nyo na kung ano yun. At kailangan panoorin na ni Papa Denso. At maganda yun. Maganda yun, pre, promise. Kumbaga, saan yan? Sa Netflix ba yan? Hindi, wala sa Netflix, pre. Sa mga mga shady streaming sites. Hindi na kami magpapangalan at baka kami dyan. Madali tayo, no? Madali kami dyan. Sige. Ko yan. I-check ko yan. I-check ko yan. Ano siya, pre? Parang tumakbo kay Ryota yata yung kwento. Parang ganun. Parang, parang narinig ko nga yan. Oo, parang kay Ryota. Si Miyagi. Ryota Miyagi yun, di ba? Yung number 4. Sa kanya, yung points guard na. Doon tumakbo yung kwento, pre. Maganda. Tama, di ba? Number 4 siya. Si Miyagi. Number 4. Ay, hindi. Si Akagi yung number 4, pre. Ay, mali pala ako. Number 10 yata. Number 7. Ay, hindi. Si Sakuragi. Nakakalimutan ko. Number 7, pre. 7. 10 si Sakuragi. Number 7 number 14 si Mitsui. Diba? Mitsui. Number 11 si Pogi. Anong pangalan nito? Si Rukawa. Rukawa. L-O-B-E Rukawa. L-O-B-E Rukawa. Butang ina. Rukawa. Range back memories, pre. Saka yung mga yung Voltes 5 ba, pre, na mo pa ba yun? Na subaybayan mo ba yun nung growing up? Voltes 5, 5 sila. Bumili sa tindahan. Yung paborito ko dun, pre, yung closing credits. Closing Caldereta at sa'yo munggo. Kasi nung bata ako, pre, hindi ko alam kung kasi meron akong tito nun, mahilig din siya manood ng mga ganyan, pre. Siya nag-introduce sa akin dyan, kila Voltes 5, sila Mazinger Z, sila Daimos, yan. So naman yun ang gusto ko din dati, si Daimos, yung Hayatte, yun. Paniki! At saka, yung ever lumanay na boses ni Erica, Richard! Tangina, buwisit yun Kahit nung bata pa ako, buwisit ako sa kaarte ng mga ulupong na yun. Yung mga kung sino man yung nag-dub nun, no? Tangina. Ang lupit Parang, Yamite kudasai.
Yabito ko na say. Tapos biglang may may tatalsik na tubig. Iba na pala, ibang hindi na pala anime, pre. Hentai na pala. Hentai na pala. Ako, speaking of hentai, pre. Meron akong pinaka-memorable sa akin yan, si pangalan to? La Blue Girl, pre. La Blue Girl? Parang familiar sa akin yan, Pre, puta. Sabi ko sa'yo, mag-iiba tingin mo sa tentacles pag napanood mo yan, pre. Pucha, yun nga yun, pre. Visit yun, Alam ko ginawa ng yun, pre, ng parang live version ng ng live version. Tawag dito, talaga? Ng mga Hapon. Ganon ka-popular yung hentai na yun. Ganon kalupit yun, pre. Oo, pre. Classic yun. Pucha. Parang, yung tentacles baka may mga, baka may mga batang nanonood sa atin. Ako, huwag nyo munang, hindi pa para sa inyo yun, kids. Oo. Siguro, pag tungtong nyo ng mga high school, yan, pwede na yan. I-google nyo na lang, La Blue Girl. Bahala kayo sa nanay nyo, sa tatay nyo. Bahala kayo sa nanay nyo pag nakikita. Responsibilidad niya. Magulang, gabayan nyo ang inyong mga anak sa mga nanonood ng aming podcast. Hindi na namin responsibilidad yan. Alam mo naman, pre, after, hindi natin alam yung mga bata kung anong pinapanood nila, hindi natin alam, pre, di ba? So, kung pinapanood kami, mga magulang, gabayan nyo ang inyong mga anak kung minor pa sila, di ba? Unting paalala lang. Ang patnubay ng magulang ay kailangan. Ayan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay ng magulang. Pero, yun nga, pre. Kung saan makapunta to balik tayo dun sa mga pre. Nga, yan, syempre, sumikat yun yung mga robot-robot na anime nun, pre. Yung mga, yan, sila si Voltron, pare, ang daming version nun, Voltron, yung Animal, Defenders of the Universe. Parang spaceship. Meron yung parang yung setting, nasa spaceship, nasa space sila. Yun yung setting nung, Pero malupit Voltron, din yan. Pero again, Deimos, pagdating sa mga talaga, feeling ko talaga ang pinakasikat si Voltes 5 talaga. Pero ako, kaya nga, daming adaptation, nagkaroon ng eh. Filipino adaptation. Ng Voltes 5, oo. Pero ako, talaga ako, ang paborito ko talaga sa ganyan, nung panahon na yan, Daimos ako, Boy Daimos ako nun. Pero pinapanood ko sila lahat. Pinapanood ko sila lahat, pero ang paborito ko nun, talaga, Daimos. Yung kotse niyang yung tatalon yung kotse niya doon sa trailer truck niya. Papasok sa loob, napaka-suggestive. Na ang haba nung tunnel na pinasukan, pero pag nakita mo si Daimos, di naman kahaba. Ang layo nung ang layo ng tinakbo, pre. Ang lupit nun. Anyway, parang si Boy Labo lang yung pre, pumasok, akala mo napakatagal bago pumasok sa... Ano mo ba, pre, may running joke yan, pre, may running joke sa mga ganyan. Yung mga nagtatransform o nagpapalit ng halimbawa, ako, magiging magiging Super Sentai na ako, pre. Ang tagal nung orasyon bago, kaya, halimbawa, yung nakita kong video, parang ninanakawan niya. Di dumating si superhero. Mga Super Sentai, mga datingan, yung mga nagtatransform muna bago katulungan. Pucha, nakaupo na yung magnanakaw, nagkwekwentuhan na yung magnanakaw, tsaka ninanakawan, ang tagal mag-dress up. Paano pa yun? Sabi niya, sa'yo na yung bag ko, visit ka. Di ba? Yung mga nakakatawang kung iisipin mo, growing up kasi hindi mo siya masyadong pero as you grow older, hinihintay mo yung pag-transform yun yung parang highlight yung magta-transform tagal na mag-transform ayop yun.
So, ako din, iba na tayo. Yung anime din, pre, growing up, alam ko, malamang kahit papaano, kasi hindi consistent ako nun eh. Yung pre, yung Dragon Ball Z. Di ba? Hanggang ngayon, running pa rin yan, di ba? Running, parang namatay na nga yata yung original writer niya, pre. Oo. Sobrang tagal, di ba? Sobrang haba. Ewan ko. Tanga na, ilang planeta pang kailangan nilang tapusin para matapos yung kwento. Kung inaakala nyo guys, yung mga bago dyan, kung inaakala nyo mahaba ang, yung Luffy, pre. Anong tawag doon? Yung si Luffy, pre. One Piece. Si One Piece. Kung mahaba si One Piece, putya, mas mahaba si Dragon Ball Z. Promise. Sobrang naligaw na ako. Hindi ko na alam kung ano yung huli kong napanood. Tinry kong manood recently yung mga bagong Dragon Ball. Hindi ko nakilala yung iba, pre. Ako din eh. Medyo na pero para sa akin, haba pre, pero para sa akin, ang pinakagusto kong Dragon Ball, yung Dragon Ball na yung sa bago maging 7, yung sa Channel 9, pre. Yung Dragon Ball na may pagka-komedya. Yung maliit pa si Goku. Yun din ang gusto kong Dragon Ball, pre. Kasi parang pre, yung original Dragon Ball kaya hindi kid-friendly, napaka-bastos kaya ni Goku. Tsaka si Master Buten. Si Master Buten, isa pang bastos yun, manyakis parang ginawa na lang parang television kasi siguro friendly, dahil child na friendly. mainstream. Na mainstream. Pero hindi yun talagang intentional audience nila or intended audience nila. So, kasi kung nababastusan na kayo kay Shin-chan, puta yung talagang yung original na Dragon Ball, ay nako Diyos ko day. Goku, sumalangit na ang iyong kaluluwa. Yari ka talaga doon. Pero yun nga, yun din ang parang namamatay sila tapos mabubuhay ulit. Ganyan. Ilang beses na namatay, mabubuhay. Parang daig pa si Kristo eh. Oo, pre. Si Jesus Christ, isang beses lang eh. Oo, sila ilang beses. Lalo na si Goku, ilang beses na namatay, nabubuhay. Mas lumalakas pa, Brad. Saan ka pa? Tapos aside from that, may mga time traveling pa nga silang nagaganap, pre. Oo. Yung bumata uli si Goku, meron pa yun. Naman talaga. Meron yan, yung yung inintroduce si Trunks. Trunks, inintroduce siya sa Dragon Ball, parang matanda na siya agad muna eh. Kasi nga, nag-time travel siya eh. Kumbaga, hindi pa siya pinapanganak ni Bulma, hindi pa nabubuntis si Bulma ni Vegeta. Nag-appear na siya na parang siya yung anak ni di ba? I don't know kung tama ako pero sa pagkakatanda ko, ganun eh. Inintroduce siya agad, parang teenager na siya. Kasi nga, nag-time travel siya. Kaya diba, nagtaka nga sila, may Capsule Corp na patch yung jacket niya. Ni Trunks. Ang may-ari ng Capsule Corp, si Bulma, di ba? Si Bulma, sila Bulma may-ari. So, tsaka, bakit pre, hindi meron nila pang isang, dyan, pre, na si, parang, ewan ko, na parang napanood ko lang to eh, na si Master Pogi daw, pre. Malakas daw talaga yun, pre. Oo. Pogi daw talaga. Di ba, may, parang kinokontrol lang niya yung yung energy niya, kaya parang comic relief lang siya doon, kumbaga katatawanan kasi hindi naman siya pero parang kinokontrol lang daw ni Master Pogi yung kanyang energy. Ang kanyang 100%. Oo, pre. Tsaka naalala ko nung bata ka, pre. Eto, pre, nung bata ka. Anong gamit ng superhero or sa anime yung gustong-gusto mong magkaroon ka? For example, yan, sa Dragon Ball. Gusto mong magkaroon ng Dragon Ball, pre, or gusto mong magkaroon ng unan na Kinton Cloud? Kasi pre, bata ako, yung nanay ko, binibilan ako ng galing Japan na brief. Puro mga Voltes 5, Daimos, Mazinger Z, Voltron, yung mga ganun, pre. Yun yung meron ako dati na kulay na hindi, yung brief, pre. Yung mga brief ng mga batang puti.
Yung gustong-gusto mo na hindi ka nagkaroon, pre. Ang gustong-gusto ko na hindi ako nagkaroon. Wala akong maisip, Brad eh. Pero feeling ko majajag ang memory mo. Mukhang meron kang gusto eh. Bigyan mo naman ako ng idea dyan. Ako, pre, yung gustong-gusto kong magkaroon, pre, na hindi ako nagkaroon. Kasi hindi ko alam kung saan bibili nun. Dati, lagi ko rin sinasabi sa tatay ko nun, tsaka sa nanay ko, na gusto ko nun. Pero hindi ako nabilan. Yung espada ni Yaiba. Oo, pre. Yun ang, kasi, yung bakya niya, nagkaroon ako nun eh. Yung bakya ni Yaiba, kahit saan nagkaroon naman ako nun. Oo. Kahit saan, pwede mo mabili yun eh. Yung espada, pre. Yun yung gusto ko. Kasi, di ba, kumbaga, yung espada niya, yung may mga bola na nilalagay ka, tapos depende dun sa bola, yun yung magiging power ng espada mo. Yung ganun yung ano niya eh, yung weapon niya eh. Yun yung gustong-gusto ko nun, pre. Na tipong talagang lagi kong kinukulit ng tatay ko na gusto ko nung ganyan. Hindi ako kasi una sa lahat, hindi rin siguro alam ng airpot ko kung saan bibili at hindi ko rin alam saan bibili. Basta gusto ko lang pag nanonood ako Yaiba, gusto ko yung espada niya, pre. Espada niya. Ako pre, yung nga pala yung chinelas na sinasabi mo, ginugol ko. Hiyori Geta o Masa Geta ang tawag nila. Yung traditional footwear na parang bakya, pre, pero may bakya na may dalawang yun. Nabara, nagkaroon ako noon, pre. Nagkaroon din ako noon actually. Nagkaroon din ako noon parang bathroom slippers pa nga yun bago ka pumasok ng pero nakikita ko yun sa mga geisha eh. Ako pre, kung ang naaalala ko lang na gusto kong magkaroon kung cosplay yung pag-uusapan, yung kalasag ni Badjula. Sa Senki? Oo, pre, diba? Classic din yan, classic yan. Yung mga spike. Yan. Kalasag. Oo, pre. Hardcore. Solid yan. Solid yung cartoons na yun, yung Zenki. Kaya maganda yun, yung kalasag niyan. Kalasag ni Badjula! Kaya, yung kung nanonood kayo guys ng mga modern anime, subukan nyo rin yung mga luma. Magaganda. Promise. Ganda. Yung, tsaka yung pa pre, yung time ano ba yun? Time Quest, diba? Pre. Diba? Si Lilipad! Takore! Diba? Maganda yun, pre. Ang kulit na, pre. Kumbaga, gusto nyo na medyo magaan-gaan lang na panoorin. Hindi naman sa totally pambata eh. Parang magaan-gaan lang. Ang dami. Yan yung mga anime recommendations namin mga tito, yung mga old school. Baka tsaka may participation ng LGBTQ community doon. Baka gusto nyo rin panoorin. Kasi yung Genie doon, pre, parang medyo... Nalala ko yung Genie doon, pre, putang ina. Laki-laki ang putang ina. Sabi ni Maki, nag-comment, sorry pre Maki, kulugo ni Badjula daw. Hindi kalasag ni Badjula, kulugo daw ni Badjula. Kulugo ni Badjula. Si Maki, shoutouts dyan kay Maki. Tropang tropang malupit din yan. Shoutout sa mga naka-view ng aming live. Speaking of, pre, si Maki, gustong gustong mag-guest niyan, pre. Natin yan. Sa near future. Iluto natin. Iluluto natin, gigest natin yan, pre. Sige, marami ring marami ring mga tawag doon, marami ring mga kuro-kuro, mga opinion sa buhay-buhay. Sa kanyang buhay-buhay, may masasabi rin sa tama. Siya din opinionated din yan eh. Opinionated tsaka, dito din. Ang pa nun, pre, ayun nga, yung mga tawag doon,
Yung mga, kasi di ba, yan, nabanggit natin, yung cartoons, puro more on adventures, more on action. Meron din naman dyan yung mga heartwarming at yung mga drama na cartoons. Ayan. Na, ang Ano bang, pinaka-naalala ko sa'yo? dyan, hindi ko maalala yung pamagat pero siya yung tagalinis ng chimenea. Si Romeo ang tagalinis ng chimenea. Ano yan eh, nakalimutan ko yung pamagat ng cartoons na yan. Pero yan yung gustong-gusto ko ring cartoons nun eh. Ako, pre. Tingnan natin. Mas may pantapat ako dyan, pre. Yung yung Angel Heart na anime, pre. Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo na. Yan, medyo ma-love story, ma-drama rin yan, pre. I recommend na check it out. Ayos yan. Ayun. Tawag dito, ano ba yan? Kung kailan late na, tsaka dumadami. Dito na sila Beshi Colin at si Tito Jello. Ayan. Kinarwash ko si Scarlett tapos biglang umulan. Ayan, very good. Talaga, Beshi. Pag talaga sinyalis niya, pag kinarwash mo, sure ball. Uulan. Sabi ni Tito Jello, pre, si Takore, naka-shades, fellow toothpaste. Si Takore. Ang lupit no, napaka-cool ng shades no, pambisikleta, pambike. Pre. Ito, ayan, meron sinabi si Tita Colin. Si Daddy Longlegs daw, yan, sila Sedi. Yan. Siya yung classic, pre, si Princess Sarah. Ayan. Sarah, munting prinsesa. May naalala lang ako, no? Ma-share ko lang. Yung may pinsan ako eh. Hindi ko nababagitin yung pangalan. Ano yan, pre? Puta, sobrang dalang-dala siya sa Sarah, pre. Talagang literal na umiiyak siya, pre. Oo. Yun, akong naiiyak siya talaga. Tapos, na anime. Si Sarah, dalang-dala siya doon, pre. Tapos, nakatawa pa ako, may time daw na parang naubusan siyang ulam. Ngayon, imbis na manghingi ng ulam sa nanay niya, pre, umiyak. Parang nilagay niya yung sarili niya sa posisyon ni Princess Sarah, pre. Para makain, bakit pre? Nakakatawa. Bakit na lang hindi siya nagbalat ng patatas? Pwede, no? Si Miss Minchi, no? Tamang balat ng patatas na lang, no? Para may ulam na, no? Magbalat na lang siya ng patatas. Tapos gawin niyang parang soup. Oo. Yung soup na hindi mo alam kung ano ba yung soup na niluluto nila, pre, no? Parang sarap na sarap sila. Pero parang kadiri. Puta, kulay brown, tas sabaw. Kung ano-anong lumulutang. Daig pa yung daig pa yung pares eh. Oo, pre, daig pa yung pares sa overload. Ayan, Heidi. Anak, pawis ka ng sa kabundukan. Brings back memories. Ayos yung tita ko din ayos yung mga entry, no? Natin. Tsaka yung pre, yung kambal ng tadhana, pre, si Julio. Diba? Pero, ayan, medyo hindi ako, yan eh. Ang nanonood na yan, yung utol kong babae, si Julio Tulia. Pero si nakikita ko yan. Ang kambal ng tadhana. Ay, sabi nila, na late daw sila. Ganyan. Hindi naman kayo late, pero medyo nasa gitna na kayo ng ng ating nasa gitna na ng diskusyon. ending. Nasa gitna na ng ending. Yan. Medyo punuan jeep natin today, boss. Punuan jeep eh. Limang nanonood sa atin. Salamat sa inyo. Thank you. Yun nga, sabi nga ni Tito Jello, naawa daw siya kay Takore, lagi daw tinatadyakan. Tsaka may entry din siya, pre. Flame of Reka. Yan. Flame of Reka. Oo. Ang gusto ko diyan si Dylan, yung niya. Yung anong tawag ko sa niya, nagiging pito yun eh, nagta-transform yung niya eh. Yung weapon niya doon. Hindi ko na matandaan, pre, kasi hindi ako masyadong... Letter K nagsisimula yun eh. Kangkong? Joke lang.
Sige, hanapin mo muna dahil hindi ako masyadong fan yan, pre, kasi ang katapat niyan, ang katapat niyan sa akin, pre, yung yung Ghost Fighter kasi. Tinatalo siya ng Ghost Fighter para sa akin eh. Alam mo, pre, ang Ghost Fighter, wala. Yan, talagang hands down. Hands down talaga ako sa Ghost Fighter. Hindi, pero wag lang babuyin, no? Hindi katulad nung dating wag lang yung last... ginawa doon sa yung unang episode natin, pre. Sa pilot ba yun, pre? Sa pilot? Sa pilot yun, pre. Yung binaboy. Ang nun, puta kadiri yun. Binaboy ng Netflix. Yung sa... Hindi ko nakalimutan ko yung tawag doon sa Sige, habang hinahanap gusto ko din mo. Yun yung sabi ni Tita Colleen nagsimula siyang naging malandi dahil kay Daddy Longlegs. Misteryoso kasi si Daddy Longlegs no? Parang tsuhin mo yun Tita Colleen Tapos B1 at B2 kambal ng tatana. Tito Makyam, pre. Pero yung si Tito Maki BTX yan. Napanood ko rin yan, pre. Yung may BTX. Yung may kabayo. Yung kay BTX kabayo eh. Oo. Ako gusto ko doon si Paula Pini. Sa BTX, yun ang gusto ko doon, si Paula Pini at ang kanyang underground na animal, nakalimutan ko. Pero yung hayop niya doon, ang pagkakatanda ko, pre, parang Tremors eh. Parang ganun yung dating. Mahina na ang memory ko, pero natatandaan ko pa yung BTX, pero hindi na lang yung totally. Ayan, 13. Channel 13 daw, sabi ni Tito Jello, Flame of Reka muna bago Ghost Fighter. Kasi nga, nung bata ako, parang hindi ako na-interest kasi nga, pangit yung drawing ng Flame of Reka Sige, Papa Denso, nakita mo na? Yung, naalala ko na, yung gusto ko yung Kogan Anki, yung pala yung tawag dun. Nag-iiba-iba ng anyo yung, pre. Yung nag-iiba-iba ng anyo yung weapon niya na yun. 7 yun eh. 7 yung, niya na yun eh. Bladed weapon can change into 6 different forms. Nakalagay dito. Kogan Anki. Yung pala yun naalala ko, pre. Yan yung gusto ko din yan nung bata ako. Gusto ko rin magkaroon ako niyan. Bukod dun sa espada ni Yaiba. Gusto ko yan nun. Fushigi Yugi daw. Sabi ni Tita Colleen. Ayoko nun. Yak. Iyo. Yak. Fushigi Yugi. Iyo. Ewan ko. Para kasing may pagka... Parang Chinese tuloy mo yan, Boss Lots. Parang Chinese yata yun yung Fushigi Yugi. Tingnan mo yung mga suot nila. Ay, hindi ba to? Hindi ba parang sa Japan siya, pero parang parang pakitingin ko lang dun sa mga costume nila. Parang hindi Japanese ang yung itsurahan nila. Parang mga, yun nga. Siya? Parang mga Chinese. Chinese, pre, Chinese. Ay, may naalala ako, pre. Ay, hindi. Sa pala to? Adventures of Jackie Chan pala yun. Kasi, masabi mo, Chinese. Naalala ko yung Poinoy, Piney Chow. Piney Chow. Poinoy, Piney Chow. Fushigi Yugi. Fuck you. Yan kasi talaga yung Fushigi Yugi na yan. Hater ako niyan eh. Hater ka pala ng Fushigi Yugi pre, kasi ewan ko, bumenta kasi yan eh. Tapos pinalitan yan yung mga ibang cartons sa gusto ko. Oo, pre. Tsaka isa pang classic, pre. Ito, favorite naman to nung airpot ko. Lagi niya rin pinapanood. Yung Lupin the Third. Ayan, pre. Speaking of which, meron akong figures ng Lupin the Third. Kaso hindi ko pa nakakompleto. Ang meron lang ako si Lupin, si Fujiko, tsaka si Jigen. Si Jigen? Ang gustong karakter dyan si pangalan niya yung police.
si Detective Senagata. Ayun. Ang ina lagi sablay ang putang ina. Ay, hindi pala si Jigen yung ano ko, yung sa akin pre, yung samurai pala si ano. Anong pangalan nito? Si Goemon pala. Ang wala pa ako pre, si Jigen ang wala si ka. Jigen tsaka si Detective. Si Detective Senagata. Ayun, yung mga ano diyan ha. Yun ang unang detective, hindi si Detective Conan. Oo. Yun ang talagang naalala ko nun. Hindi. Parang yung boses kasi ni ano, kaboses ni Master Pogi. Si Master Pogi, oo. Hindi. Ni Master Pogi, kaboses ni ano ni Detective yung ni yung Senagata. laging pinapatulog yung laging pinapatulog ni Conan. Ay, sino tong detective na to? yung parehong boses yun eh. parang siguro isang tao lang yung nag-dub sa kanila, pre. Pucha. Alang yan, laging tulog yung detective eh, pero si Conan yung nagsasalita. Doon ako tawa ng tawa pag laging pinapatulog. Ay, oo, meron kasi siyang device na iniiba yung boses niya. Oo, tama, yung pala yun. Speaking of which, eto pre, pinapanood mo ba to? Pinapanood mo ba to, pre? Bleach. Ay, Bleach? Ay, yung mga na yan, pre. Sinabaybayan ko to. Hindi na ako, kumbaga, nawala na ako sa niyan, pre, sa sirkulasyon ng anime, eh. Pero yung parang yung mga unang episode niyan, napanood ko pa. Channel 7 yan, di ba? Balikan mo, pre. Meron yan sa Netflix. At saka yung meron pang isa yan eh, yan din ba yung yung meron silang parang old school na samurai na kasama? Hindi, ang tawag, hindi, ang ano kasi nila is yung weapons nila, yun yung Shinigami sila eh, yun yung, kumbaga, okay. Yun nga yun yung napanood ko. Yung nagtatransform, yung depende sa ability nila, yung yung espada nila, pre. Yung parang spirit nila. Yan. Pero lang, umpisa lang yung napanood ko dyan. Medyo hindi na ako nun eh. Kumbaga, yung ko ba? Yung interest hindi ba? na ako masyadong, yung interest ko. Medyo nawala na sa anime eh. Yung mga ako pre, lately, wala na kasi kumapanood eh. Kaya puro anime ang pinapanood ko ngayon. Mo yung mga, kahit yung mga luma, kahit yung mga bago, yung mga hindi na halos kilala, pre. Yun yung pinapanood ko ngayon, pre. Pero ang dami magaganda ngayon, pre. Marami magaganda. Hindi ko lang on the top of. Kasi ang kulit ng mga title, pre, sobrang haba ng title. Kumbaga, walang yung mga hahanap ako Sabi nga pala ni Beshi Colin, puro Nyorn daw kasi yung pinapanood mo, Papa Dens. Kaya hindi mo daw alam yung Bleach. Ay, hindi. Pre. Moron na busy kasi ako nun sa alam mo na, studies, ganyan. Puro school, aral, ganyan. Mga ganun na kasi ang ko nun. Parang you're a man of faith, ha? Pre. Alam mo naman tayo, pre, dito sa... ito, si Titong Franz. Windbreaker daw. Windbreaker. Teka, hanapin ko yan. Si ano yan, pre? Si Bojo yan, yung utol ni Joke. Joke. Shout out. Shout out sa'yo. Thank you. Yung pinapanood ko, yung Kaiju number 8, My Hero Academia. Yan yung mga madaling tandaan. Okay. Marshall. Panoorin mo rin pre yung luma na rin to, pero Oshiho Entora. Maganda rin yan, pre. Naman siya, tungkol sa mga beasts. May ni-recommend din si Tito Jello sa akin. Nakakalimutan ko lang yung pangalan ni Kimi no Todoke ba yun? Hindi ko na alam, pre. Ang dami ko nang pinapanood. Sobrang dami kong line up na mga anime. Pre, pihado napanood mo rin to. Yung Great Teacher Onizuka. Pinanood mo ba to? Yung teacher sa school. Pucha, yun ang panoorin mo, pre. Yan ba yung may devil hand?
Hindi. Ano to? Hindi to fantasy. Ano pala yun? Teacher talaga siya. Okay. Panoorin mo naalala yun, ko pala, yung may devil hand pala si Hell Teacher Nube pala yun. Yung Great Teacher Onitsuka, pre. Yun ang panoorin mo. Old school na rin siya, pre. Pero ano lang naman yun, maikli lang naman yun. Panoorin mo yun, pre. Okay. Medyo life yun eh. Tungkol sa life. Sabi Ano ni ba yan? Franz, the strongest magician in Demon Lord Army was a human. Ayan, yan yung mga ganyang title, pre, ng anime. Pucha, yun yung mga yun yung mga napapanood ko eh. Pre literal pakinggan mo, the strongest magician in the Demon Lord Army was a human. Putang ina ng title yan, boy. Hayop naman talaga, di ba? Ito may sinasabi siya, pre. Yung mga reincarnated, magaganda mga bagong anime daw, sabi. Tapos yung slime, I don't know, anime din yata yan. Oo, anime din yun, pre. Nakikita ko ngayon pero hindi ko pa pinapanood. Marami yun, tsaka pre. Ito, pinaano pa ako ni, pre, sabi, study sa Nice Hotel. Ano yun? Ano yun, Beshikulin? Hindi ko alam yung Nice Hotel. Ano yan? Anime din ba yan? Yung study sa Nice Hotel? Ano yan? Tagalog? Hindi, ano yan? Anime ba yan? Hindi. Ano yan, pre? Hentai yata yun, pre. Hindi ako maano dyan. Ayan, wala akong alam slime. sa mga hotel-hotel na ganyan. Haba. Ayan, pre. Ito yung buong title ng slime na sinasabi That time I nila. got reincarnated as a slime. Oh. Ano yung, Tito Mac? Ano yung DMC? Ano yan? Si Ran DMC ba yan? DMC pa rin. Ayan, Ranma One Half. Yan, napanood ko rin yan, Tito Jello. Napanood ko rin yan. Siya ang unang trans. Oo. Siya Nabuhusan lang ng tubig, Nabuhusan lang ng tubig. Nako, magiging controversial na naman tayo niyan. Ang unang trans anime si Ranma One Half. Literal na nagiging babae. Ayun daw yung DMC, Boss Lots. Detroit Metal City. Ayan. Solid ba yan, Tito Mac? Mukhang solid nga yun. Mukhang old school yung mga datingan eh. Sabi naman ni Tito Jello, Devil May Cry daw. Yung Devil May Cry, nalaro ko yun. Pero hindi ko alam, may anime ba yun? Ang alam ko meron din yata, pre. Kung hindi ako nagkakamali, parang siya yung... Ano ba to? Parang yung game... Actually, meron ding anime ng Castlevania eh. Kung di ako nagkakamali, Tito Jello. Yun. Alam ko may May anime version. May anime yun, oo. Tsaka yung Castlevania, yung mga baka inabutan na nila yung mga sa PlayStation. Una ko nilaro yung Castlevania, pre, sa family computer. Oo. Yung mga whip lang na ganun pa whip ka lang. Solid yung Castlevania na Tito yan. Tito Jello, yung Oshinoko ba yung sinasabi mo na panoorin ko? Yung Oshinoko. Parang Oishi Parang nagutom ako dun Parang masarap ng Oishi maanghang, no? Oo. Ang may gusto akong flavor ngayon nila, pre. Yung yung salted egg. Meron Hindi ko... Kasi ako, pre, ang Oishi ko, yung maanghang eh. Tapos tawag dito, kaning lamig. Malamig na soft drink. Ulam na. Parang cracklings lang yun, pre. Oishing maanghang tsaka pansit canton. Laban na yan sa kaning malamig. Laban na. First of the North Star, sabi ni Tito Jello. Tito Jello, parang first of the North Star. Parang parang bastos siya. Parang tunog Parang tunog Tunog Yamete. Tunog Yamete! Fist of the North Star. Yes daw, sabi ni Tito Jello. Fist of the North Star Parang bastos eh.
Ayun Ayan. dun sa So, mga nag-i-interact sa atin ngayon sobrang thank you. Sobrang na-appreciate namin. Thank you, Pinapanood thank you. nyo kami. Yung mga ano nga pala, saka yung mga katito dyan na recommendation namin na anime, baka pwede nyo rin panoorin. Pero habang nakikinig na rin sila at nanonood, wag na nilang kalimutan. I-hit nyo yung yung subscribe button dito sa YouTube. May subscribe na maliit dyan. Tsaka yung bell button. Hit baka nyo naman. Para kami, ngayon ang goal namin 100 di ba? Oo. Ang goal mo, small steps lang, 100. Nasa 81 na tayo, by the way, Kung hindi... Kung nakita mo kanina, nag-81 na tayo. 81 yung subs. Kaya nga yung sinasabi ko nga kanina na 221 subscribers sa Facebook, baka naman i-translate niya rin sa pag-subscribe niya sa aming YouTube channel. Sa aming YouTube. Yes, sir. Ito may sinabi si Tito Jello, may nare-recommenda daw niya, Marty's Cracklings, isama sa munggo. Ang magandang idea yan Not bad. Kumbaga healthy living, no? Imbis na chicharon lagay mo, Marty's ang ilagay mo. No? Yung Marty's na kulay blue, pre. Yung kulay blue dapat. Pre, wag yung maasim, pre. Hindi na mo. Lasang panis yung munggo na mukha. Kung lalagay mo yung may suka, yung puti. Puti. Putang ng asim nun, pre. Putang ina. Prison School. So, parang Prison School. Anyway, sige, ano yan, Tito Denso? Hindi, yan nga. Sasabihin sa Prison School. Pero, alam mo yun, pre. Sabi nga ni Tito Franz, ni Tito Bojo, Prison School. Parang may naalala ako bigla sa mga prison na yan, pre. Parang Prison Break yung mga datingan, Orange is the New Black ang mga datingan nung ginugel ko Parang ganun Pero alam mo, pre, maiba tayo, no? Speaking of prison shit na yan. Pero bago natin ituloy, guys, baka may mahilig sa inyong chill tayo minsan sa parang nawala yata. Skinny Mike. Ako lang ba? Ay. Hello, Tito Denso? Parang kaya yata, nag-freeze kaya yata. Yan. You're back. Alam mo kasi, pre, shoutout ulit dun sa internet provider namin na nag-upgrade kami ng kamakailan lang. Umuulan kasi ngayon dito sa amin, pre. Umuulan ngayon. Tuwing uulan na lang, trying to reconnect ang lumalabas sa aking Riverside. Trying to reconnect. Shout out sa inyo, internet provider na nagsisimula sa letrang C for cat. Ay, mali. Huwag na nating masyadong malayo yung cat. C for converge. Shout out doon sa letter C na yun. Dinaretso mo na. Hindi ko sinasabing converge, pre. Nagsisimula sa letter C for converge. For converges. Yan. Yan. Ganyan. Shout out doon kung sino man yung letter C for converges na yan. Shout out sa inyo, tuwing uulan na lang. Ang kawawa tao sa inyo. Pucha, dito mo lang only in the Philippines nga where your internet slows down kapag umuulan. Ayos Yes, sir. Hindi ko tangina may fiber optic pang nalalaman ng putang ina. Gawin niyo yung dapat ang i-promote niyo naman yung weatherproof internet connection. Umulan, bumagyo, hindi na. Sabi ni Tito Jello na-blurred ka daw, pre, para ka daw alam mo na yung mga blurred na yung mga blurred. Yes, sir, alam mo naman hindi naman tayo na huhuli dyan, yung mga blurred na yan. Pag medyo sawa ka na dun sa mga hardcore and mga Scandinavian, doon change of flavor, kumbaga. Doon ka naman sa mga blurred.
Yes, sir. Sa mamaingay na. Yes, sir. Yung mga boses, parang naipit sa pinto ang mga putang ina. Naipit. Solar power daw kasi yung internet sa atin sa Pilipinas. Pag walang araw, wala rin internet. Ganun ba? Sabi ni Tito Franz. Ganun kalupit ang internet sa Pilipinas. Pag umuulan na, pag kumulimlim na, goodbye internet ka. Matik yun. Pero yan, mukhang narinig ako ng umokay naman. Pero yun, going back, kasi speaking of prison school, sinabi ni Papa Dens, Bojo, prison school, mga prison. Alam mo pare, may kasi ko recently. Yung mga alam mo yung mga nakakulong pa rin hanggang ngayon na mga proved naman na mga serial killers. Ayan, pucha, magandang topic. Alam mo yung pre? Oo, tama. Maganda segue yan, brother. Proven naman na sila yung, kumbaga may, ano tawag doon, umamin? Ano yung term doon sa English? May confession. Guilty. Na naganap. Confession. Guilty. Nag-confess sila doon sa kanilang killings. Putang na, nag-confess na pala Putang na, patayin na lang yan. Buto, kinukulong nyo pa. Pera pa ng taong bayan. Gobyerno, no? Ang gobyerno yung pinapampalamon dyan. Diba? Sino bang mga serial killer, pre? Killer dyan? Sino bang serial? ikaw? Sino bang, sino bang, ako kasi, yung, mga kilala ko dyan, sila, Jeffrey Dahmer, yan, parang a few years back, nagkaroon siya ng documentary, di ba? Nagkaroon siya ng movie. Sino, pre? Sino? Si Jeffrey Dahmer. Si Jeffrey Dahmer. Oo, yung Netflix, yung may Netflix siyang Oo. Si paring Jeff, oo. Pero alam mo, ako, kung akong tatanungin mo, again, I'm not idolizing yung mga ganun kasi, din yun, putang ina din ng mga yun. Pero ang parang pinaka, ko dyan, yung old school, pre, si Jack the Ripper. Ayan. Kasi yun, pre. Di ba sa di ba? Oo. Kumbaga, puta, tsaka ang lupit niya, pre. Hindi siya nahuli, pre. Oo. Hanggang ngayon, dinedetermine pa nila kung sino si Jack the Ripper. May mga ridiculous claims nga na si Rizal daw yun. Puta, wala na silang maisip Diba? Oo. Pero yun parang nangyari yung Jack the Ripper. Siya, 'di ba? Sa UK siya, 'di ba? UK ba, tama ba ako? Tama, London. Yun. Gusto ko yung pelikula niyan. 1800s. Oo, 1800s. Yung pelikula niya yung kay ang bida doon si Johnny Depp. Panoorin niyo, maganda yun. Yung Devil yung pamagat, 'di ba? Tama ba? So, parang yung kay Jack the Ripper kasi, parang ang nangyari pala doon, nagpatay, ano ba yan? Ilaw? Pumatay pala siya ng ng limang babae. Pero yung mga babae daw na yun, mga prosti. Mga prosti. Oo, yun yung kasi mga mutilate niya yung mga katawan. Yung mga niya. Yes, sir. Kaya sabi daw dun sa investigation, pre, parang suspecha ng mga pulis, may alam to sa medical field. Kasi daw parang ang dating, di ba sabi ko nga, mutilated yung chinap, parang chop-chop or whatever. Para kasing precision ang ginamit. Kumbaga parang scalpel siguro. Pre. So, tsaka, kumbaga, parang, alam niya yung ginagawa niya. Oo. Kumbaga, marunong siyang marunong siyang magkatay, kumbaga. Pero, imposible kasing butcher. Siguro, kasi kung butcher yan, pre, di ba? Alam mo, pag sinibak mo, wasak yung laman, di ba? Yun daw kasi, yung sinasabi daw nila, parang lanseta ang ginamit, o scalpel. Oo. Hindi, siguro, pre, pwedeng butcher, kasi sinisibak niya muna bago niya patayin. Uy, ibang sibak yun. Nasa Ragnarok daw, sabi ni
ni Tito Bojo o Franz. Nasa Ragnarok. Alam ko yon yung sinasabi ni Tito Franz. Yun yung yung anime na blah 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 of Ragnarok. Yung mga kasama doon si Jack the Ripper na lumalaban para sa human. Kasi ang story parang human versus gods. So kasama doon si Jack the Ripper. Pero si Jack the Ripper. I-suggest lang ni Tito Franz. Stand corrected. Mali pala. Hindi pala devil yung pamagat nun. From Hell. Yung From pamagat pala Hell. ng movie na yun. Okay. Maganda yun. Tangay na. Solid yung pelikula na yung panoorin niya, guys. Gusto ko pre yung barber. Yung barbero siya pre. Ano ba yung The Demon Sweeney Todd. Sweeney Todd. Sweeney Todd. Gusto ko pre. Solid din yun. Solid din. Ayun nga, balik tayo. Pero, going back. Jack the Ripper, tapos si Jeffrey Dahmer, yan. Yung mga, ito pre, putang ina. Katatakutan to ng mga bata nung mga bandang 70s, 80s pre. Si John Wayne Gacy. Yung pre, yung clown, yung nagde-dress ng clown. Putang ina, boy. Matatakot ka lalo sa clown, pre. Kasi, ang daming pinatay nun, pre. 30. Sira ulo yan. 30 ang pinatay niya. 33 to be exact. Mga John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, pre. Ano siya, pre? Mga bata yung dinadali niya, mga pinapatay niya, mga lalaking bata. Siyempre. Tsaka mga lalaki, pre. Yung tininaano niya. Yung clown, pre, puta, nakakatakot. Lalo ka kung hindi mo gusto ang clown o natatakot ka sa clown, lalo ka matatakot nung yun na nangyayari, di ba? Yikes! Tsaka meron pa yung mga, yun si John Wayne Gacy kasi, ang niya, mga batang lalaki. Meron naman si Ed Gein. Si Ed Gein, yung alam ko, ang trip nito, mga batang babae naman, pre. Baliktad naman, pre. Sira ulo din to, pre. Oo. Tarantado rin tong hayop na to. Ano naman ang tirada na itong si Ed Gein? Ano siya, pre? Yun nga, tawag dito, serial killer siya, pre. Tapos, ang inaano niya, sa pagkakaalam ko, mga batang babae yung trip niya, pre. Correct me if I'm wrong, guys, pero based on my knowledge, sira ulo to, tsaka mga batang babae yung inaano na. Tsaka meron akong isa kasi meron akong nabasang libro nun, parang stories of yung mga serial killer. Merong isang matindi, pre, yung putang ina. Ang niya kasi, ang tawag dito, ang nangyari sa kanya nung bata pa siya, pre, parang sinodomay siya or ni-rape siya nung, hindi ko alam kung tsuhin ba niya or kapitbahay nila or what. Tapos, ang ginawa nitong serial killer na to, pre, kumbaga, yun nga, mga batang lalaki ang kanyang trip. Pero, ang tagal niyang hindi nahuli, pre, kasi ang ginagawa niya, palipat-lipat siya ng bahay, state or country. Oo, pre. Ganun ang diskarte niya, pre. Ang hirap niya i-trace. Pre. Nakalimutan ko yung pangalan. Teka lang, malupit to. Tangina na ito. Demonyo talaga tong tao na to, Si Ted Bundy ba yan, pre? Hindi. Iba pa si Ted Bundy. Pre, magmumukhang mabait si Ted Bundy dito sa kinikwento ko, pre. Ganon? Putsa, ganon. Mas malupit to. Tangina. Oo, pre. Malupit to. Tsaka parang siya, Hindi ko alam. Hindi siya Amerikano, Parang German yata tong gagong to. Okay. Parang ang last words niya, pre, ang last words niya, parang nung bibitayin na siya, parang sabi niya, parang ang niya, patayin nyo na ako. Ay, hindi, parang antayin nyo akong patayin. Yung sa oras na ginugugol nyo, marami na sana ako napatay na tao. Parang ganun yung last word. Ganun I'm not sure, pero pre, nasira ulo to, pre. Teka, hindi ako mapapakali, pre. Kwento ka muna dyan, pre. Hanapin ko tong gago. Nakakalimutan ko yung pangalan. Ito, interesting din to. Recently sa Netflix, nagkaroon ng na to, si kamag-anak ko pa yata itong lintik na to. Si Father Malyari. The first Filipino serial killer.
Si Wala, Severino. tawa ako dun sa Severino Malyari. Severino. Ayun, maputol lang Sa kita. Nakita ko na siya, pre, ah. Si ano, pre, si sige, Carl. Sige, yan. Sige. Si Carl Pansram, pre. Putang na, sobrang gago nitong taong to, pre. Sana ito, yung mga crimes niya is ano, infamous serial killer siya, arsonist and rapist, pre. Tapos ang kanyang last word, pre. Hurry it up, you Hoosier bastard. I could hang a dozen men while you're screwing around. Pucha. Talagang pre, papatay niyo ako. Tsaka nakakatakot yung itsura nito, pre. Mukhang ano eh. Kumbaga, putang na. Nagpo-full around pa kayo. Hindi papahuli talaga ng boy, no? Parang killer talaga yung mga datingan eh. Hardcore yan, pre. Si Carl Pans. Again, I'm not idolizing him or yung mga serial killers. Pero puta, demonyo sa demonyo yan, pre. Nakakatakot kumbaga, 'di ba? Gago yan. Hindi mo lubos maisip kung paano nila nagagawa yun, pre, yung pumatay. Hindi lang pumatay ng tao, pre, kasi syempre, yun nga yung sodomy, sinasodomize American nila. Pala siya, I'm sorry. China-chop nila, alam mo yun, pre. Grabe yung mga isip na mga ganun, ano? Tas marami pa, paulit-ulit nilang ginagawa. Kaya paulit-ulit. Nakakatakot, pre, di ba? Parang base dun sa nabasa ko, pre, tsaka yung mga ibang napapanood ko din. Parang yung mga ganyan is parang may something na natitrigger sa kanila, like parang dun sila nasa-satisfy. Tapos meron pang iba na parang na-arouse sila sexually pag may pinapatay sila. Or may ginagawa silang yun yung nakakapag-arouse sa kanila. Nakakatakot yun eh, no? Parang may fulfillment kasi dun sa pagpatay nila. May satisfaction, kumbaga. Diba? Parang, totoo. Parang yun na nga. May goal kasi sila, di ba? Parang si si Father Juan Severino Malyari. Ano naman yun kasi, pre? Pero totoo yun. Yun talaga yun. Although, yung sa Netflix, medyo fantasy na yun, pre. Ang alleged talaga doon, ang rumors talaga doon is kasi nga parang cursed yung nanay niyang may sakit. Kaya ang ginagawa niya, pre, pumapatay siya ng mga nadidim niyang makasalanan, pre. Pinapatay niya. Yung mga halimbawa, magnanakaw o mangungupit o prostitute siguro, ganun. Pre, 57 ang nadali nun. Yun yung confessed, pre. Yun yung kinonfess niya, 57. Pero hindi natin alam 57. kung ilan pa Hindi yun. pa sure kung di ba? Kung tama pa yung number na yun, maaaring tumaas pa yun, di ba? Pero yun nga, nakakatawa. Kasi kaya ako natatawa, Brad. Yung Malyari na side ko, sa father side, taga Pampanga talaga. Hindi, pre, legit kasi ang mga Malyari, pre, legit na mga Kapampangan. Malyari. Kaya sabi ko, walang nga, may kamag-anak pa yata ako serial killer. Puta, para sa no? Nasa lineage mo, no? Puta, nasa lineage mo. Lineage mo, mga serial killer, pero serial killer. Hindi naman siguro, wala na. First serial killer naman at bihira namang masira ang ulo ng mga Pilipinong pumapatay pa eh. Kala ko, pre, sabihin mo, hindi naman ako serial killer, bihira lang naman ako pumatay ng tao. Siguro mga 5 lang. Ganun. Hindi naman serial killer pag 5 lang. Hindi naman siguro. Massacre pa lang, Ay, hindi. Massacre pa lang. Pag sinabi mo massacre kasi, sabay-sabay. Yung serial killer, sunod-sunod. Gumaga, not at the same time. Tama. Sabi ni Tita Colleen, Boss Lots, ilabas mo ng sisiw. Yun kasi yung papakain yung sisiw. Napanood mo ba yung Malyari na sa Netflix? Yung Malyari pala. Sabi nga nung isang kilala nating action star ko, no, natanan titiw. Natanan titiw. Ilabat mo ang titiw. Natanan titiw. Ilabat mo na. No.
Pero alam mo, pre, feeling ko talaga. Sige. Marami pang mga ano eh. Kasi ayun nga, parang sa akin kasi sabi nila yung mga serial killers daw, ganyan, mga matatalino, ganyan. Siguro nandun ako sa part na matalino sila, pero for mga weak-minded din kasi yung mga yan eh. Kasi parang, sabi nga nung iba, na parang, kasi nga may nangyari sa kanila nung bata sila na change their course of thinking. So parang, dun pa lang na parang, hindi ka strong-willed or hindi strong yung ano mo na, dahil ginawa sa'yo yung ganun, gagawin mo na rin sa iba. Diba? Parang, ano yun sakit sa utak. Oo, pre, mga baliw yung mga putang inang yan. Diba? Para ma-arouse ka na pumapatay ka ng tao. What the fuck? Mabigay sa'yo yung satisfaction, ano? Oo. Tsaka, di ba, si Jeffrey Dahmer yun, yung kinain niya yung di ba? Kasi gusto niyang maging part of him forever. Na. Oo. Utang na hindi mo pa nais. Parang yung Japanese serial killer din yung pre, kinain niya eh. Oo, yun. Isa pa. Ang ano naman doon, pre? Na yun? Di ba matalino sila, ganyan. Hindi ba nila naisip na itatae din nila yun, pre? Oo. Hindi na naging part mo yun. Hindi, parte ng tae niya. Parte ng tae niya. Kainin niya yung tae niya forever, pre, para recycle. Para parte na niya, no? Ayun, sabi ni Beshi Colin, pinanood nyo daw pala yan kasama si Mama Yeye. Oo, pre. Oo. Si Boss Yeye. Ayan, sabi ni Boss Yeye, nataan ang titiw! Wow! Yummy. Ayun, syempre. Support local tayo, pero puta, nung pinanood namin kasi alam mo yun, medyo na-hype kami. Maganda daw, ganyan. Tangina. Wala, nagsayang kami ng pera. Na-disappoint ka ba? Buti nga sa Netflix ko lang pinanood at hindi na sa theater. Kaya minsan hindi ko rin. Actually, yung gusto kong panoorin na hindi napunta sa yung mga movies na yung mga Tagalog movies na lumalabas, yung Mahal na Araw. Anong mga klaseng movies yun, pre? Sinakulo ba yan? Hindi. Parang famas ba yun? Ano ba nawag dun, pre? Mga pelikula na yun. Yung mga lumalabas na pelikula kapag Mahal na Araw, di ba? Walang sine, patapos. Yung, ano ba to? Ano yun? Metro Manila Film Festival ba yun, pre? MMFF yun, pre. Hindi ba yan yung tuwing Pasko, pre? Pasko ba yun? Ay, alam ko, Pasko nga yun, Pasko yan, pre. Yan yung mga, mga walang kwentang pelikula. Sorry, pre, yung mga walang kwentang pelikula kadalasan dyan. Yung iba. Kapag bilang na bilang sa kamay, pre. Pero may gusto sana akong... Magaganda talaga. Gusto sana akong panoorin. Yung kay Maricel Soriano tsaka kay Roderick Paulate na movie, pre. Last year lumabas 2023 yun In His Mother's Eyes. Yan, parang gusto kong panoorin yun. So wala pa ba sa ano yan? Sa mga streaming platforms? Ayan, huwag ka mag-alala at hahanapin natin yan. So ayun na nga, yung mga serial killers, mga nakakatakot na pag-uugali nila sana yung kay sana walang ganun dito. Hindi, meron nung mga panahon ng Kastila, yun nga, yung kamag-anak ko. I mean, yung ngayon sa ngayong panahon, sana siguro naman, pre, no? Siguro naman kasi yung law enforcement natin kasi alam mo naman kasi ngayon ang daming baka magiging serial killer na lang ako kasi sensitive ako. Trend, no? Nagiging trend na naman nung mga sensitibong mga kabataan. Hindi na sila hindi na sila suicidal.
serial killer na serial killer tendencies na, no? hindi na suicidal tendencies. Ibahin na natin yung pangalan ng banda na yun. No? Serial killer tendencies. Hindi na sila depressed, hindi na sila ang trip nila ngayon pumatay ng tao. Sana naman hindi naman mauso yung trend na yun at parang siraulo naman na makakaisip ng trend na yun. Wala sa matinong pag-iisip. Ano talaga? Sobrang kabaliwan na. Wala na talaga sa katinuan yung mga ganong klaseng tao sa totoo lang. Tsaka, ayun nga, again. Sige, go. Di ba, ngayon nga, parang hindi mo maatim. Minsan nga, makasipa ka lang ng aso na hindi mo sinasadya, o kaya ng pusa, masama na loob mo, yung pang pumatay. Pero, yun nga, pre, merong serial killer din daw na nagsimula sa yung pinapatay niya yung mga animals. Doon nagsimula yung thirst niya for killing, di ba? Gateway. Parang yun. Yun yung tama. Yun yung term. Yun yung naging gateway niya sa ganung pamumuhay. Kasi yan, pre. Kumbaga, ano ba to? May napanood ako niyan. Parang nagsimula siya sa mga pusa, mga rabbit, ganyan. Tapos nakakakuha siya ng, kumbaga, may fulfillment siya dun sa ganun. Satisfaction, Oo, may tinry na niya sa tao. Ayan, hanggang sa nakalimutan ko yung pangalan ng hayop na yun, si Raulo din yun. Pero, nakakalimutan ko din parang, kasi siguro nung mga panahon na yun, o siguro yung mga kilala nating mga serial killers, matagal nang nabuhay. Siguro nung panahon na yun, sige, I give them that na siguro may traumatic experience na nangyari sa kanila, ganyan. Pero siguro sa ngayon, guys, kung meron man kayong maranasang traumatic experience, marami na tayong channels na pwede nyong paglabasan yan. Diba? Para, kumbaga, iwas tayo sa ganun. Pangit na, yun. Hindi maganda. Though overpopulated ang mundo, pero hindi dahilan yun para maging serial killer. Para pumatay ka, Yes, sir. Hayop. Anyway. Yung family planning ang number 1 solusyon sa overpopulation. Mga buwisit. Kung yun na naiisip nyo, mag-seek na kayo ng professional help. Nakaka-disturbing, kumbaga. Tsaka yung mga dyan, ewan ko kung makakarating sa kanila dyan. Yung mga matataas na tao dyan, tigilan nyo na yung mga dahil sa mga gera-gera nyo. Putang ina, hindi na gera ang nangyayari. Genocide na, pre. Putang ina, gusto na lang patayin yung isang buong race, pre. Putang ina. Putang ina. Pero pre, may naisip lang ako May naisip lang din ako. Bakit karamihan ng serial killer kadalasan kano, no? Ang siraulo, no? Tulad nung sa massacre, yung mga estudyante, yung Columbine shooting ba yun? Pati yun, no? Yun. Ang daming siraulo sa kanila, no? Pansin ko, hindi naman sa pagiging racist, pre, ha? Parang sila yung ang daming siraulo, no? Pansin mo? Siguro dahil marami sila. Or siguro, pero hindi kasi, readily available naman ng information Pero yun nga, mostly ng documented kasi, mga doon, Amerikano. Oo, no? Pansin mo, mga serial killer, mga shooters, yung mga bata pa yung mga yun noon, nung mga panahon. Pero alam mo, diba? Yan yung mga, tingin ko ngayon, yung mga shooters ngayon, yung mga nung recent na, for the past recent years, yung mga shooters. Pati sa pre? Yung sa New Zealand ba yun, yung nangyari? Yung namarel? Oo. Siyempre, yun, boy? Tangina, mga supot yun. Putang ina ng mga yun. Pero feeling ko kasi, sabi nila, ganun din na nararamdaman ko. Kasi yung gun laws kasi sa kanila Kasi nasa nila yun nasa yung Declaration of Independence. Yung the right to own arms, kumbaga. So, masyadong legalize sa kanila yung baril. So kahit sinong Poncio Pilato, pwedeng mag-purchase ng baril. Actually, magandang yan, na baka diba? Dahil maraming shooting sa kanila kasi maluwag sila sa ganun.
I mean, hindi naman maluwag na maluwag. Pero if you really want to own one, hindi siya mahirap gawin. Hindi mahirap right kumuha ng permit arms. or what. Yun kasi kumbaga nasa constitution daw nila yun, yung right to bear arms. So parang ano na lang kumbaga ang daling makakuha, kumbaga. Kaya tsaka putang na. Ayan, sabi ni Tito Jello, they have access to firearms kasi. Second Amendment. Yan, di ba? Second Amendment. So nasa ano nga nila, nasa constitution nga nila. Nasa constitution nila na ano. Technically, pwede silang, kaya nga sabi nga pre, yung may tropa tayo si Craig, di ba? Sabi niya, mag-walk ka lang daw sa porch nila, basta stranger ka, puta, legally pwede ka barilin Pero dito sa Pilipinas, ang alam ko, bawal yun. Trespassing agad, no? Dito kasi sa Pilipinas, ang alam ko, as far as I know, bawal yun. Unless may intent to kill, parang ganon. Sa kanila kasi parang dito sa maluwag na tsaka dito sa Pinas, ano yan? Ang ano dito sa Pinas kasi, pag may naglalakad dyan sa bakuran mo, ang una mong gagawin, hoy, yung ginagawa mo dyan, ipopost kita sa Facebook. Oo. Video muna kita. Parang video muna kita. Recently, pre. Pinapanood ko recently, nanghihingi ng tulong sa, puta sa fireman, sa bumbero, puta nagla-live, mukhang tanga Tawag ka kaya ng 911. May 911 na tayo Ay, sus, Pino. Yun ang una mong tawagan, huwag mong i-live po. Bakit hindi na lang tayo? Sabi nga ito, kay Tito Maki, pre. Ba't di na lang tayo bumalik dun sa glory days ng Tarzan X lang? Masaya ka na. Oo. Classic yun, pre. Tinatago ko yung VHS, Yung VHS, Yes, sir. Ewan ko ba? At ano? Wala. Meron talaga. May mga taong may baltik talaga. Sa kanila maraming baltik sa Amerika, dito sa atin maraming keyboard warriors. Hindi tayo papahuli. Yan ang pinakamarami sa atin. No, syempre kailangan nasa listahan tayo ng mga pinaka. Mga Pinoy. Ang mga Pinoy ano yan? Natural na competitive yung mga yan. Tayong mga Pinoy. Hindi man natin aminin. Hindi papatalo. Pero natural na, kumbaga natural sa culture natin yan na pagiging competitive. Pati walang kakwenta-kwentang record, bine-break na natin. Yes, sir. Sabi nga nung isang meme, paramihan daw ng mga pasusugod sa gera, ganyan-ganyan. Yung ibang bansa daw may mga tangke, ganyan-ganyan. Dito sa atin marami aswang, mambabarang, ganyan. Tikbalang, kapre, duwende. Oo, pre. Mga diwata. Yan. Ayan. So, bago man lang tayo magkatapos dito ulit, Papa Dens, kailangan ko ulit ipalag ang ating YouTube channel. Again, you can reach us, or rather, you can find us by typing the Opinionated Titos Podcast. Ang hinihiling namin dito subscribe at manood naman kayo kahit sandali lang ng inyong time. At sa mga nanonood rather ng live namin, sobrang thank you sa support na ninyo, sa mga comments, sa mga suggestions. Again, thank you sa inyong lahat. And nawa yung mga 221 na ating followers sa Facebook ma-convert din naman natin sa subscribers din sa ating YouTube channel. Kapag may niluluto kasi kami ni Papa Dens at hindi na namin i-discuss any further. So if you could help us reach 100 subscribers, at least 100 subscribers, we're not stopping at 100 of course. But at least para namin yung niluluto namin ni Papa Dens. Help us reach at least 100 subscribers. If more, mas maganda. And then may iluluto kami ni Papa Dens para sa inyo. Yes sir. Yeah. So again, pero syempre hindi rin tayo titigil sa 221 sa Facebook. Tuloy-tuloy lang tayo. So again, 3 platforms: Facebook, YouTube, and Spotify. Nandun tayo. And also, since
nanonood kayo, madali lang naman yun. I-tap or click nyo lang yung like, yung subscribe, yung bell button, lalo na dyan sa YouTube. Sobrang laking bagay nun para sa amin. Thank you. Share nyo na rin actually, yung sa mga atin, videos sa community. Sa community natin dito sa The Opinionated Titos. Though, alam mo yun, though startup lang tayo, pero syempre, mas maganda kung dadami tayo dito para hayahay lang ang buhay. Happy lagi. Tsaka, yung mga, kung if you like our content, syempre, marami namang mag-subscribe at manonood. Since marami na naman, i-convert na natin lahat sa subscription, sa subscribe, at syempre, views, like, share, para ma-reach natin yung mga katitos natin, mga katotpi na mga interested sa aming wala kakwenta-kwentang diskusyon at kuro-kuro. Ayos. Tsaka pala, Boss Lots, bago tayo matapos, guys, yung meron nga palang baka alam mo yun, pwede kayong join sa amin, gusto nyo kami makita in person. I'm not yet sure of the date, pero sa we'll have our kasi sa alam mo yun, medyo na-revive ang ating puso sa pagbabanda-banda, banda rito, banda doon. Soon, tutugtog kami sa Skinny Mics dito sa BGC. So, baka, yun, show support. Punta kayo, tapos yun, chat tayo doon, kinig kayo ng mga tutugtogin namin. Yun, we will siguro I'll share more details sa mga upcoming episodes natin. Pero soon na yan, actually, this I think this coming July. I mean July na pala ngayon. Abangan nyo. End of July. Abangan nyo. Ayan, nga pala siya. If you're interested, pag na-announce na ni Papa Dens kung kailan sila tutugtog, it's located at the 2nd and 3rd floors F&B building dun sa MC Home Depot, 32nd Street corner, Justicia Drive, Taguig. Yan, sa BGC. So, yes, if you're interested, yan po ang, kahit i-google nyo na lang, Skinny Mics. Skinny Mics. As in payak. Yes, sir. Mics Bar and Restaurant. Yan, located at BGC. So, abangan nyo na madali lang po lang yan. Nyo lang. Kung mag-grab kayo, mag-aangkas. Nandun naman yan. Or magmomotor or magsasasakyan. Pin nyo lang Skinny Mics. Or kung magko-commit kayo, sakay lang kayo ng papuntang BGC. Tapos yung madali bus na yung ng pag BGC. nandun na kayo. Yes, sir. Pag nandun na. So, yan. Abangan nyo lang yung further announcements on when tutugtog sila Papa Dens, and I'm sure mag-e-enjoy din kayo. Masaya. Yes, sir. Maganda nun, pre, pumunta ka rin para makita nila in person yung opinionated titos, pre. Show support, guys, ha. Kung gusto nyo rin kaming ma-meet, iluto natin yan. Basta hindi sa araw ng appointment ko. May mga appointments ako, pero naman, pre. Kailangan makapunta tayo dyan. Kailangan natin yan. Naman yan by around 3rd week of July, 2nd or 4th week. Either mga ganun, katapusan or 3rd week ng July. Ayan, so siguro naman wala na akong lakad nun. So guys, mga katotpis, salamat sa inyong suporta, and continue lang to share our video, and if somewhat may interested, I know they will subscribe, like, and also share the video. Again, thank you guys, and ako nga pala ulit si Boss Lots, ang inyong titong medyo galit lang. Papa Dens? Alright, and ako si Papa Denjo, ang inyong titong mas galit. Galit pa sa sa nanay mo. Ayun. So, again, and, guys, we are the thank you so much titos. for Pagpasensyahan nyo na yung internet namin. Medyo may topak dahil umuulan. So, yun.
We are the Opinionated Titos, and we'll see you on our next video. Alright. Thank you guys. Take care. Take care. All goods na. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat. Again, magpasensyahan nyo na at medyo napuputol-putol kami. At least patapos na to. Totoo na to. Bye-bye na guys. The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.